Well, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ayan, Happy Lord's Day, Blessed Lord's Day. Purihin ang Panginoon at salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya ho sa atin. Ito ang araw na ginawa ng Diyos upang ang mga mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo ay magtipon-tipon at upang sambahin siya, purihin at ipagdiwang ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tuloy natin ipanalangin ang ating mga kapatiran na patungo pa lamang, and also ang ating mga kapatiran at kaibigan na tumututok sa ating live stream ay very much welcome po kayo. And this is the first part ng ating gawain, ng ating Sunday School, and we will be studying a very important doctrine in the Word of God. At kailangan ho natin itong sa biyaya ng Diyos ay mag-grasp. We cannot grasp it fully, pero kailangan natin itong kahit paano ay maunawaan, makayanang ipaliwanag, sampalatayanan lalo na sapagkat ito ang katotohanan tinuturo ng salita ng Panginoon. Before we go sa atin hong pag-aaral ngayong umaga, ay atin hong hiningan na tayo ho ay umawit muna para ho sa Panginoon. Pangunahan tayo ni Berga. Jesus, my Lord, will love me forever, from Him no
Ayan, purihin po ang pangalan ng Panginoon at muli ho, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang katapatan sa atin na meron tayong patuloy na pagkakataon, kalayaan na sambahin siya. And maaaring sa ngayon, after almost a year, ay medyo sanay na tayo sa new normal sa ating kalagayan. But I pray and hope na we are desirous. Gusto pa rin natin na dumating sa pagkakataon na ang ating mga kapatiran ay malayang nakakapunta sa bahay-sambahan, maging yung mga kabataan at may mga edad at yung may mga karamdaman at nawa ay ipagkaloob ito ng Diyos sa atin. At sabi ko nga ho sa ating mga nakaraang pag-aaral, even in our time in the Word, I hope this pushes us to be more desirous na dumating na ang panahon na magkakasama-sama tayo kasama ng lahat ng mga mananampalataya. And when I say lahat ng mga mananampalataya, not limited to our local church, not limited to our era, but all believers of all times. Brother Paul, kailan yun? Saan yun? Well, sa langit. Kung saan ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at walang anumang hadlang na sasambahin ang Panginoon magpakailan paman. Well, bago ho tayo sumigi sa atin hong pag-aaral ngayong umaga, and we are still in our study about the doctrine of God, and sabi ko nga ho kanina sa ating pagsisimula, we will be considering today a very important matter or subject. At bago ho tayo dumako sa ilang mga talata na atin hong bibigyang pansin, ay atin ho munang hingin ang tulong at gabay ng Panginoon. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, muli, nagpupuri kami sa iyo at nagpapasalamat. Namamangha kami sa kabutihan mo. Namamangha kami kung paanong mahaba ang iyong pasensya. At ikaw ay patuloy na nahahabag. Ikaw ay patuloy na nag-iingat. Ikaw ang patuloy na nagsusupply sa bawat isa sa amin. Alam namin na ang susunod na hininga namin ay galing sa iyo. At alam din namin ang katotohanan na hindi kami karapat-dapat sa hininga na ito o sa anumang mabuting bagay. Tunay, it is of your mercy that we are not consumed. And great is thy faithfulness. At lalo namin itong nakikita sa katotohanan na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang magligtas para sa amin. Salamat po, O Diyos. Nawa, wag mawala ang tamis. Nawa, wag kumupas ang ganda, ang sarap ng ebanghelyo sa amin. Panumbalikin mo ang aming pagkamangha sa napakadakilang katotohanan na ito na aming kaligtasan. At sa aming pag-aaral ngayong umaga, O Panginoon, hiling namin ang iyong pagbibigay ng liwanag, lalo na sa akin bilang tagapagturo at sa bawat isang makikinig. Gamitin mo ang iyong mga salita. Wala kaming ibang basihan ng aming pananampalataya kung hindi ang iyong salita lamang. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging tapat sa iyo. Tulungan mo kami na maging maliwanag sa aming pananampalataya. At kung kinakailangan, O Diyos, equip mo kami na ipagtanggol ang katotohanan kung saan iyong pinagkaloob at pinagkatiwala sa amin. Muli, ikaw lamang po ang maluwalhati sa aming mga buhay. Ikaw pong maitaas sa aming pag-aaral. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So nais ko hong ayayahan ho kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng 2 Timothy. Simulan ho natin dito ang ating pag-aaral. 2 Timothy, and the chapter is chapter 3. 2 Timothy chapter 3. At gusto ko lang hong kunin ng isang katotohanan. We are not intending to expound this verse. Pero gusto ko lang ilay yung foundation ng ating pag-aaral ngayong umaga. 2 Timothy chapter 3, verse number 16. Ang sabi ho ng salita ng Diyos ay ito: all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works.
And as we have studied sa ating pasimula ng pag-aaral ng fundamentals of the Christian faith, we looked at the inspiration of scriptures at isa ito sa mga napakahalagang talata patungkol sa katotohanan at nagpapatunay na ang Biblia nga, ang hawak natin na aklat ay salita ng Diyos. You be reminded na ang ibig sabihin ng inspiration ay hindi parang isang author na na-inspire dahil nakita niya ang magandang tanawin, kung hindi inspiration meaning breathe out. So the words, all of Scripture is breathed out by God. Na ang binibigyan diin dito ay galing ito sa Diyos. God is the source. So the scripture from Genesis to Revelation is God's product. Ito ay gawa ng Panginoon. Ito talaga ay salita ng Diyos. Now, hindi yun ang gusto ko hong diinan dito, kung hindi yung sinabi ho ni Apostol Pablo sa susunod. Inspiration of God, given by inspiration of God, and is profitable for what? Profitable for, number one, doctrine. Profitable for doctrine. And that word doctrine ay medyo nakakatakot sa iba. Ang word doctrine just means teachings. At yung mga doktrina, ito yung mga katuruan, and the point na gusto kong i-extract, kaya tayo nagsimula sa talatang ito, ay ang katotohanan na ang basihan ng ating pananampalataya ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. Apostle Paul said, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And ang gusto ko rin makita natin doon is nakabase sa salita ng Diyos. Hindi tayo nakabase sa ating common sense. Na pag sinabi nila, well, it doesn't make sense. Well, it does not have to make sense for us. Kung ito ang tinuturo ng salita ng Diyos, ito pa rin ang katotohanan. Now, kaya ho natin sinumula ng ating pag-aaral ngayong umaga sa talatang ito is sapagkat I am convinced, kagaya ng iba pang mga theologians, na ang doktrinang ating ikukonsidera patungkol sa Diyos is primarily and mainly a revealed doctrine. Ibig sabihin, ng katotohanan ito ay katotohanan at kailangang sampalatayanan hindi dahil it makes sense, hindi rin dahil we can explain it fully. And by the way, makikita ho natin na lahat ng ilustrasyon ng tao ay kapos pagdating sa katotohanan na ito patungkol sa Diyos na ating sinasamba. Siguro meron ho kayong idea kung ano ito. Ano itong Brother Paul na doktrina, katuruan o katotohanan patungkol sa Diyos na nireveal sa salita ng Panginoon at kailangan nating sampalatayanan? Well, mga kapatid, mga kaibigan, this morning we will be looking and start to study the doctrine of the Trinity. The doctrine of the Trinity. Konting review, pinag-aralan natin ng mga nakaraang Sunday ang attributes of God, and we finished the last part of the summary attributes ng Panginoon. At sana ay kahit papano mas nakilala natin ang Diyos na ating sinasamba, kahit papano nagkaroon tayo ng a better framework of theology kapag narinig natin muli yung mga kataga na God is good. And I hope na when we hear God is good, ay hindi tayo pumupunta sa ating personal na definasyon, kung hindi pumupunta tayo sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos when it says that God is good. Or when we discuss or encounter the phrase God is love, or the love of God. Sana hindi tayo pumupunta agad doon sa isa-celebrate ng iba next Sunday na February 14, araw ng mga puso, at yung emotional love lang ang alam natin sa word na love, kung hindi we have a more concrete, manifested na pagmamahal ng Diyos through the Lord Jesus Christ sa kanyang pagliligtas sa atin. Pag narinig natin, God is omniscient, God is omnipotent, God is omnipresent, ay sana nakikita natin at nauunawaan natin at tumatakbo ang ating kaisipan sang-ayon sa mga katotohanan ng... And there are those who
twist, nagde-deny. As we have said repeatedly, merong mga theologians that they hold to an openness theology, open theism, at hindi ibig sabihin na open ay bukas kung hindi ang punto nito ay God is not omniscient. Hindi alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap, therefore hindi niya kontrolado ang hinaharap, therefore hindi natin siya pwedeng sisihin sa mga masamang nangyayari. Well, it does not just damage yung omniscience ng Panginoon, it also penetrates or destroys the sovereignty of God. So again, kaya natin ito pinag-aralan ay para maingatan tayo, maprotektahan tayo sa mga maling paniniwala na umaali-aligid diyan sa labas. Ano ho? So ngayon, dadako ho tayo. And as I've said, aralan natin yung summary attributes, which is the perfection of God. God is perfectly perfect, if there's a term. In all His attributes, in all His aspects, God is perfect. Siya ay perpekto, kontento, kumpleto, at masaya sa kanyang sarili. Hindi siya nangangailangan ng kahit ano o kahit na sino. We looked at the blessedness of God, that God is truly happy. At kung yung naalala yung pinag-aralan natin last Sunday, ano ang pinaka nagpapasaya sa Panginoon? Saan nanggagaling ang kasiyahan ng Diyos? Primarily, saan? Sa kanyang sarili. Sapagkat saan siya matutuwa kung hindi sa perpekto? Well, sino ang pinaka-perpekto? Siya. At kung ang Diyos ay manggagaling ang kanyang kagalakan sa iba, ang Diyos ay magiging idolatrous. Though, we made it clear na when God's perfection is reflected sa kanyang creation, God takes pleasure also. Siya ay nalulugod. Halimbawa, sa isang mananampalataya na sumusunod sa kanyang kalooban, his beauty is manifested or reflected, his righteousness is reflected sa buhay ng Kristiyano yun. God finds delight. God is happy dun sa mananampalataya na yun. And then lastly, we considered the beauty of God. Hindi natin masyadong naririnig yun. God is beautiful. But again, saan mo makikita ang pinakamaganda, perpektong kagandahan? Walang iba kung hindi sa Panginoon. Let us worship God in the beauty of holiness. So nawa, ang lahat ng ito ay pagbulay-bulayan pa natin at yung mga verses na ating binibigay, I hope you can jot it down and take it home and meditate at patuloy na manuot ang mga katotohanan na ito sa ating mga kaisipan at magkaroon ng epekto sa ating pamumuhay. Now, going sa ating pinakapaksaho ngayong umaga, walang iba kung hindi ang doktrina ng tinatawag na Trinidad. Sad to say, pag sa mga taga-Bulacan, pag sinabing Trinidad, lalo na sa may mga edad, ang nauaalala nating una ay hindi ang Diyos, kung hindi ang bus. Trinidad liner ang atin hong kinalakihan. Pero ang doktrina ng Trinidad or Trinity, sad to say, is a very misunderstood and one of the most attacked doctrine of the Christian faith. The problem is compounded with the anti-doctrine attitude of many so-called Christian churches. Ang doktrina o katotohanan patungkol sa Trinity ay isa sa mga most misunderstood at isa sa mga most attacked, at hindi nakakatulong ang stance ng maraming mga nagpapakilala ng Kristiyano ngayon na ayaw nila ng doktrina. Huwag natin pag-aralan yan. Basta magmahalan lang tayo. It is the greatest commandment. Love one another. Okay? Nevertheless, it falls upon us bilang mga mananampalataya na talagang suriin ng salita ng Diyos at makilala ang Diyos na tinagpapakilala sa Biblia.
nandito ang kanilang kasabihan o kaisipan na ilang mga mananampalataya ay hindi binibigyang pansin ng pag-aaral ng doktrina, pero ito ay taliwas sa sinasabi ng salita as we have read earlier. The word of God is given God has given us His word by inspiration and is profitable for doctrine. So God wants us to study God's Word upang makita natin, malaman natin at masigurado natin ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Now, there is another problem na madalas na ibinabato patungkol sa doktrina ng Trinity. Because the Trinity is not a biblical word. Merong mga umiiwas sa pag-aaral at diskusyon o pagkukonsidera ng importanteng doktrina ito ng salita ng Diyos sapagkat merong konting reservation sa kanilang damdamin at kaisipan na lalo na pag nakapanood pa sila ng mga debate na, sige nga, buksan mo ang Biblia, pakita mo sa akin ang salitang Trinity. Well, actually, buksan mo ang Biblia at pakita mo sa akin ang salitang Biblia. Alam niyo ba na ang salitang Bible sa ating Bible ay nasa front cover lang? But we use it all the time. The word Bible is not a biblical word. Ironic as it seems, it is a theological word. And that is also the word Trinity. It is not a biblical word. Note, hindi ito biblical word, pero does that mean na ito ay unbiblical doctrine? Pero kung hindi ito biblical word, bakit natin ito ginagamit? Well, makikita ho natin mamaya ang wisdom ng paggamit ng salitang ito, and wala tayong nilalabag sa salita ng Diyos sa paggamit ng salitang Trinity, as we use the word Bible as a replacement. Hindi naman kapalit, kundi kahalili ng scriptures. We understand it as the same. And when we use the word Trinity, we know that it pertains to the God of the Bible. So makita ho natin na nandoon ang, yes, we admit it is not a biblical word, pero the isa pang halimbawa is the word sovereignty. Try as you may, we have the word sovereign God, but we do not have the word sovereignty in the Bible. So, and also the word inerrancy. Pinag-aaralan natin. We look at the doctrine of the Scripture, the Word of God, and we look at the inerrancy of the Bible. Sasabi salitang inerrancy dito, but we know that it is true. That the Bible is self-attestating that it is inerrant. Na ito ay walang mali, walang error. So the same goes with the word Trinity. We do not yes, the word is not in the Bible, but the truth is in the Bible. Sabi ni Wayne Grudem sa kanyang Systematic Theology book, the word Trinity is never found in the Bible. Though the idea represented by the word is taught in many places. The word Trinity means triunity or three in oneness. It is used to summarize the teaching of the Scripture that God is three persons, yet one God. So Trinity, as sinabi nga ni Wayne Grudem, it summarizes. Sabi nga ho ng isang, I forgot kung sino yung nabasa ko, it is a word handle. Alam niyo yung salitang word handle? Imbis na sabihin mo na ikaw ay naniniwala ka sa Diyos at ang Diyos na paniniwalaan mo ay iisang Diyos, pero nasa tatlong persona at ang iisang Diyos na ito at tatlong persona ito ay pantay-pantay, well, we can just say that we believe in the Trinity, or we are Trinitarian in our belief in God. And makikita rin ho natin, it will set us apart. When we use the word Trinity, it will set us apart from wrong teachings about God or the Godhead. Dahil mayroong mga maling paniniwala tungkol sa Panginoon. Let me just give so again,
Sana maunawaan natin, pag naka-encounter tayo at hinamon tayo, sige nga, basahin mo nga sa Bible ang salitang Trinity. Well, we agree. Well, wala sa Bible ang salitang Trinity. Well, it does not mean na ang doktrina ay hindi tinuturo ng salita ng Panginoon. Okay? Baka lang kasi mahulog tayo doon sa kaisipan na kailangan nasa Biblia ang lahat ng salita. Well, maraming salita tayong ginagamit na wala sa salita ng Panginoon. And there is no sanction sa Biblia na everything must be a biblical word. And by the way, when you say biblical word, do you mean the Hebrew Bible, the Greek Bible, the Aramaic Bible, or the English Bible? Kung English Bible, anong version? Nakukuha ba natin? So, kung ikukulong natin ang ating sarili sa biblical words, yes, maaaring maka-find tayo ng somewhat parang mas biblical. Pero, gaya man ng mga iglesia ni Cristo, biblical ba yung pangalan nila? Yes. Pero tunay ba silang iglesia ni Cristo? No. So muli ho, ay gusto ko lang humakita natin na doon sa salitang Trinity, there is no problem. At isa sa mga kagandahan at tama na magamit ito because it will set us apart quickly from other wrong beliefs, wrong teaching about God. Halimbawa ay yung cultic or heretical doctrine ng modalism. M-O-D-A-L-I-S-M, modalism, or mas kilala sa taguring oneness theology. Alam niyo ba na merong naniniwala na ang Diyos or the Godhead in the Bible is oneness or modalism? Nang ibig sabihin ng modalism, it teaches the unity of God is incompatible with a distinction of persons within the Godhead. According to modalism, God has variously manifested Himself as the Father, the Son, and as the Holy Spirit. Ano ang modalism? One God, one person, manifesting in different modes. Doon galing yung word na moda. Doon galing yung word na mode. Para bang halimbawa, si Brother Paul sa loob ng church, pastor mode. Si Brother Paul, sa likod ng pintong ito, husband mode. Si Brother Paul, pag tumawid ako sa kabilang bahay, son mode. Kasi dito, ako'y pastor. Sa likod, ako'y asawa. At dun sa kabilang bahay, ako'y anak. Pero same person. That's their teaching about the Godhead. That's their teaching about God. At merong naniniwala dito na ang Diyos sa langit ay siya ang Ama. Na ang Diyos, nung siya'y nandito sa lupa, nagkatawang tao, siya ang anak. At ang Diyos, sa buhay ng mga mananampalataya ngayon, siya ang banal na spirito. But it's the same person in different modes. At sasabihin pa nila, well, because He is God, He can manifest Himself in different mode at the same time. Kagaya daw nung binautismohan si Jesus, the Father is speaking in heaven, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. The Son is in the water, and the Holy Spirit is descending. At meron na ganito ang paniniwala. So when we discuss or talk about the doctrine of God, when we say we are Trinitarian, it sets us apart. Well, ibig sabihin, hindi tayo oneness. At isa sa mga madalas na humahawak ng ganitong doktrina ay ang mga Pentecostal. Not all Pentecostal, and I have encountered some of them, they believe in oneness or modalism. Or hindi rin tayo, Trinitarianism or the doctrine of the Trinity, it sets us apart from Unitarianism. Again, siguro una ko muna dapat define ay monotheism, pero Unitarianism is the belief that there is just one God, one person. Pero paano pinagkaiba nun sa oneness? Well, walang ibang modes. He is just the Father. So, when you are Unitarian, the Father is God, the Son is not God, and the Holy Spirit is not God. Example, Iglesia ni Cristo.
ang paniniwala nila when it comes to the Godhead is Unitarian. By the way, sa King James Bible ho natin, yung word na Godhead meaning divinity, the divine. So what is your belief about the divine? Meron naniniwala nga ng modalism, meron nga naniniwala at marami, at actually ito yung atake ng Iglesia ni Cristo. Sometimes they will use logic. Naranasan ko ito. Ano kami sa Amerika, sinet up kami sa isang dinner daw, yung pala, Iglesia ni Cristo Bible Study, at pagkatapos ng discussion, pagkatapos ng tanungan, nilapitan ako ng isang membro nila, at sabi niya, naniniwala kang si Jesus ay Diyos? Sabi, opo. Eh di naniniwala ka sa dalawang Diyos? Hindi po. Eh hindi, teka muna. Ang Ama ay Diyos, sabi niya sa akin. Opo. Si Jesus ay Diyos? Opo. Ilan ang pinaniniwalaan mong Diyos? Ilan? At kung hindi tayo maingat, baka mahulog tayo at maakusahan na tayo ang heretic, naniniwala tayo sa dalawang Diyos. Di tayo naniniwala sa dalawang Diyos. Because we hold to the biblical doctrine of the Trinity. One God in three persons. Ito ang reveal ng salita ng Panginoon. So again, yung word na Trinity, ginagamit natin yan, Holy, 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 Lord God Almighty, God in three persons, Blessed Trinity. At makita ho natin, and yes, admittedly, not a biblical word, but there's nothing wrong when we use it to describe, to amply tell na what we are believing is the biblical revealed doctrine that God is one in three persons. Kaysa sabihin mo yun ng paulit-ulit, we may say that I am Trinitarian pagdating sa paniniwala sa Diyos. And then we can discuss further. So, yes, we admit it is not a biblical word, pero hanggang dun lang. We believe it is a biblical doctrine. We believe it is a biblical doctrine as it is revealed in the Word of God. Another bagay na kailangan ho nating bigyan ng katotohanan o admit patungkol sa doctrine of the Trinity, it's not just a biblical word, pero it is a biblical doctrine. It is a hard doctrine. Kung merong isa sa pinakamasakit sa ulo at nandun ang kahirapang ipaliwanag ay itong doktrina ng Trinity. Kaya nga ho, sa mga medyo hulihong dumating, sinimulan natin ang ating pag-aaral sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. We believe a doctrine not because it makes sense. Hindi dahil lapat sa logic natin. Kagaya nung ginawa sa akin ng Iglesia ni Cristo, ang Diyos ay, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos. Ilan ang Diyos mo? Ginagamitan niya ako ng matematika. Pero hindi base sa matematika ang ating doktrina, base sa salita ng Panginoon. At sasabihin na naman, magkakaibang person tapos iisa. Paano yun? Well, it doesn't make sense maaari sa atin, pero ito ang pinapakilala ng salita ng Diyos. So again, we come back to that truth na ang basihan ng pananampalatayang Kristiyano ay hindi ang common sense, hindi matematika o siyensya, at hindi rin eksperyensya kung hindi kung ano ang itinuturo ng salita ng Panginoon. It is a hard doctrine. Let me quote R.C. Sproul mula sa kanyang librong Essential Truths of the Christian Faith. Ang sabi niya, the doctrine of the Trinity is a difficult and perplexing. Ibig sabihin ng perplexing is confusing or puzzling to us. Sometimes it is taught that Christianity teaches the absurd notion that 1 plus 1 plus 1 equals 1. Tayo ay pinararatangan na hangal. Ano yan? Kalokohan yan. 1 plus 1 plus 1 equals 1. Again, sa matematika, hindi nga lalapat. Pero hindi matematika ang basihan ng katotohanan patungkol sa Diyos. Sabi ni John MacArthur, the Trinity is an unfathomable and yet unmistakable doctrine in Scripture. Well, ano yung unfathomable? Yun. Hindi ko maarok.
hindi masayad, hindi natin kumbaga nakakita ba na kayo ng puno na hindi nyo kayang yakapin? May mga puno na kaya mong yakapin. Puno ng saging kaya mong yakapin. Pero nakakita ka na ng puno na sobrang laki na kahit ilapat mo, siguro kahit 10 tao ang magsama kapit kamay ay hindi mayayakap yung buo. Nakakita na ako ng ganung puno. And that is the picture ng doctrine of the Trinity. We may be able to hold it but not completely fathom it or grasp lahat ng katotohanan patungkol dito. Sabi ni Jonathan Edwards, again quoting from John MacArthur, as Jonathan Edwards noted after studying the topic, sabi ni Jonathan Edwards, I think that the doctrine of the Trinity to be the highest and deepest of all divine mysteries. And this is coming from Jonathan Edwards. We know Jonathan Edwards, siya ang isa sa tinatagurian, tinuturing na pinakamalaking utak ng theology in American history. Okay? Hindi kasama yung England and Scotland, but in American history. Again, John MacArthur says, yet though the fullness of the Trinity is far beyond human comprehension, it is as unquestionably how God has revealed Himself in Scripture as one God eternally existing in 3 persons. Kahit hindi ito abot, hindi ito masasayad ng atin hong mga kaisipan, ay ito'y hindi maikakaila na ito ang tinuturo ng salita ng Panginoon. So if we are having a hard time sa pag-aaral ng doktrinang ito or having a hard time in explaining ang doktrinang ito, do not be discouraged. We are in a good company of theologians. Kung ang mga taong talagang ibinigay ang kanilang sarili at ang kanilang 24 oras sa trabaho ay bigyang pansin ang mga doktrina sa salita ng Diyos, ay inaamin na mahirap ang doktrinang ito at hindi kayang sairin ng kaisipan ng tao, huwag tayong magtaka. At maging sa pag-aaral natin ngayon, brother, pag pinag-aaralan natin, bakit nahihirapan pa rin ako? Well, welcome. Welcome to the group. And we are together with other fellow theologians. Nevertheless, ito pa rin ang tinuturo ng salita ng Panginoon. So this is not a biblical word, but a theological word. It is a hard doctrine. At isa pa ho sa mga magandang maunawaan natin bago tayo talaga tumalon dun sa pag-aaral ng Trinity is, it is a purely revealed doctrine. Purely revealed doctrine. Ano ang ibig sabihin, Brother Paul, ng purely revealed doctrine? By this we mean that the human mind left to itself cannot and will not come up with the understanding of this understanding of God without God first revealing it to man through the Scriptures. Hindi kayang, first of all, hindi lalapat sa logic ng tao. Hindi lalapat sa eksperyensya ng tao. Hindi lalapat sa kahit anong meron at alam ang tao sa mundong ito. That's why, mag-ingat ho tayo, that's why lahat ng ilustrasyon patungkol sa Trinity ay kapos. Kundi man, marami ay palyado. Merong nagsasabi minsan na ang Trinity daw ay parang different, state of matter. Ano bang states of matter? Solid, liquid, gas. At meron nagsasabi, ang Diyos parang ganyan, parang matter. Solid, siyang Ama. Liquid, siyang Anak. And gas, siyang banal na Espiritu. At kung di tayo maingat, meron naman mga taong, oo nga, well, hindi niyo ba nakita na ang ilustrasyon na yon ay modalism? H2O in different forms, different modes, or Brother Paul, parang yung tao made in the likeness of God, merong laman, kaluluwa, espiritu, pero iisang tao, pero iba ang laman, iba ang kaluluwa, iba ang espiritu. In that thinking,
Okay, if we are in the tripartite belief about man, iba pa rin ang kaluluwa, ang spirito, pero pagdating sa Diyos, He is one God. Three different persons in same essence. Kapos pa rin. Nakarinig pa ako, nakabasa ng halimbawa na ang Diyos daw parang itlog. May pula, may puti, at may... And again, different compositions, different manifestations. So muli, ang lahat ng alam natin at meron tayo at experience natin falls short. Kaya nga ho, hindi maaari na ito ay imbentong doktrina ng tao. Kasi hindi ito kayang imbentuhin ng tao. Pero kung hindi ito kayang imbentuhin ng tao, bakit meron ganitong doktrina? That's the point. Kasi ito ang nire-reveal ng Scripture. When we look at the Scripture in its totality, we see in the Bible, nakikita sa salita ng Diyos that there is one God. Behold Israel, the Lord thy God is one Lord. But we also see in the Bible that there are three persons, the Father, the Son, the Holy Spirit, addressed as God, called God, has the attributes of God, can do the works of God. So makikita ho natin na ito ay doktrina na pinaniniwalaan hindi dahil it makes sense, kundi dahil it is revealed in the Word of God. Ito ang tinuturo ng salita ng Diyos. Sabi ni Benjamin Warfield, in point of fact, the doctrine of the Trinity is purely a revealed doctrine. That is to say, it embodies a truth which has never been discovered and is indiscoverable by natural reason. With all his searching, man has not been able to find out for himself the deepest things of God. Sa lahat ng pag-aaral ng tao, sa lahat ng pag-oobserba ng tao, and yes, God, Romans chapter 1, revealed Himself, His power and His Godhead, sabi ng Romans chapter 1, His deity through creation. Pero creation falls short. We need special revelation. And that is the Word of God. Kung saan pinahayag, pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili na siya ay Trinitarian God. One God in three persons. So in our effort to study the doctrine, or this doctrine, we are dependent upon not human reason, but in biblical revelation. So sa pag-aaral ho ng doktrina patungkol sa Trinity, tayo ay nakadepende hindi sa rason ng tao. And pag sinabi na it doesn't make sense, okay, go further. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? At yun ang basihan ng ating pananampalataya. Ikabig lang natin ng konti. Actually, hindi lang ito limitado sa doctrine of the Trinity. Pati sa doctrine of salvation, maraming mga tao nagugulumihanan. Ano? Ililigtas ka ng Diyos, hindi base sa gawa mo? Ang kaligtasan, hindi sa susukatin ng Diyos yung kabaitan mo? Hindi nakabase ang kaligtasan ng pagtungo sa langit, sa pagsisimba ko, sa pagtulong ko sa iba? Ano? Alam niyo, ang doctrine of salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, does not make sense sa maraming mga tao. Dahil ang alam nila, ay ang tagapagligtas ay ang sarili. Let me retract that or clarify that. Maraming tao, ang alam nila, ang tagapagligtas ay si Jesus, pero di sila naniniwala doon. Nga? Gasgas na yung illustration ko. Yung matandang tinanong ko nung minsan, Nay, sino ang tagapagligtas? Si Jesus. Good, right answer, Nay. Nay, paano ka maliligtas? Sagot sa akin ng matanda, gagawa ako ng mabuti. Wrong answer, Nay. Nagulat siya. Ay, bakit wrong answer, Nay? Kakasabi niya lang sa akin kanina, si Jesus ang tagapagligtas. Tapos ngayon naman, paano ka maliligtas? Sabi mo, gagawa kayo ng mabuti. So, sino talaga ang tagapagligtas nyo? Si Jesus o yung sarili nyo? On the final analysis, sino ang tagapagligtas ng maraming tao? Si Jesus o yung sarili? Sarili.
At ang sabi ni Jesus, hindi ka makakarating sa Ama. Dahil ang tingin ng marami, salvation or heaven is a reward and not of grace. So again, pero bakit tayo naniniwala na by grace through faith in Christ alone? Because it is revealed in the Scriptures. Ito ang tinuturo ng salita ng Panginoon. And that is the same with the doctrine of the Trinity. Now, let us just consider an aspect of revelation, okay? Sige, Brother Paul, Trinity, not a biblical word, but a biblical doctrine. Sige, Brother Paul, Trinity is hard to understand, kaya kailangan talaga nating makinig ng maayos. Kung mahirap nang unawain, kapag gising na gising tayo, lalong mahirap na unawain kung tutulog-tulog tayo. Okay, so medyo iituon natin ang ating pansin. And then, nakita natin that it is a purely revealed doctrine. Ito ay ating pininiwalaan, hindi dahil it makes sense, kundi dahil ito ang nireveal ng Diyos sa kanyang salita patungkol sa kanyang sarili. Let me just give a short comment about revelation. Ano itong revelation na ito? Ito ay ang paghahayag ng Panginoon. As we have studied two general types of revelation, natural or general revelation, and special scriptural revelation. Natural revelation, pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang nilikha, kaya walang excuse. Romans chapter 1. Special revelation, ito yung paghahayag ng Diyos ng kanyang sarili, special sa kanyang mga tao, primarily at nauna sa mga Hudyo at sa pamamagitan niya ng kanyang salita, and then sa lahat ng kanyang mga mananampalataya. Now, when it comes to special revelation, we hold and recognize the progressive nature of special revelation. Ano naman yan, Brother Paul? Masakit sa ulo. Yes. Anong ibig sabihin ng progressive nature of special revelation? So, hindi general revelation, hindi special. Ano ito? Ang salita ng Diyos. And the way God revealed in His Word is in a progressive manner. This is a technical term at nababasa nito pag nagbasa ho kayo ng mga theological books, progressive revelation. At siguro mas maunawaan natin when we just look at the word progressive. Ano ibig sabihin ng progressive? The root word, progress. Ano ibig sabihin ng progress? Nagpo-progreso. Umuunlad. Yes? Kung dati ang isang bayan ay lupa lamang yung kalsada, naging sementado na, umuunlad. Dati walang kuryente, may kuryente na, umuunlad. Hindi na nagka-kuryente, nagka-wifi pa. Maunlad. Okay? Nagpo-progress, umuunlad. And with that, yung paghahayag ng Diyos ng katotohanan ay progressive. Mga kapatid, baka sakali lang na meron tayong idea na ang Biblia ay bumaba ng kumpleto mula sa langit. At lahat ng Kristiyano mula nung una ay alam ang lahat ng... No. Ang Diyos ay pag nag-reveal ng kanyang sarili in a progressive manner. And this will help us to understand, recognizing this nature of revelation will help us to understand the doctrine of the Trinity and how to properly interpret the Bible. Let me read ang comment ni Brian Chappell sa bagay na ito. Ang sabi niya ito, revelation is a noun of action relating to divine activity, God revealing Himself more and more. Revelation is an historically progressive process, a long series of successive acts. When it comes to God's plan of redemption, Paul knew more than Samson. What Samson knew was not wrong, but Paul knew more. Nakuha niyo yung binigay niya example? Si Samson, na nabuhay ng ilang libong taon bago si Apostol Pablo, ay may alam patungkol sa Diyos. Huwag na si Samson, si Moses, may alam patungkol sa Diyos. The author of the first 5 books. May alam siya patungkol sa Diyos. At marami siyang alam patungkol sa Diyos. Pero guess what? Mas may alam si Pablo patungkol sa Diyos kaysa kay Moses. Why? Because revelation has progressed. Hindi natin kailangang masyadong guluhin yung ating sarili. Maging sa panahon natin ngayon. Kung di nagkakamaling tanda, it has not been more than 400 years na ang isip ng mga tao na nadiskubre na ang karamihan ng sakit nasa dugo.
Which is true. Kaya kung meron ka nararamdaman, isa sa ginagawa ay blood chem, blood laboratory. Pero, ang ginawa ng mga doktor noon, hindi ako nagkakamaling tanda sa history, isa sa dahilan ng kinamatay ni First President George Washington. Kung hindi si George Washington, si Benjamin Franklin. Yung bloodletting na tinatawag. Anong ginawa ng mga tao? Ang sakit ay nasa dugo. So kung may sakit ka, ano kailangan gawin? Patapunin ng dugo. Alam niyo, maraming namatay doon. Pero anong nangyari? Nag-progress ang medisina. Hindi na ngayon ganun ang ginagawa. Sa nakuha nyo, nag-progress. Mas maraming alam ang mga doktor ngayon kaysa pagsamasamahin mo lahat ng mga alam ng lahat ng doktor 300 years ago. Kasi nagpo-progress ang kaalaman. At ganun din sa revelasyon ng Panginoon when it comes to His special revelation in the Word of God, in giving us His Word. God revealing more and more of His plan and purpose. That is the progressive principle of revelation. Now, anong kinalaman nito, Brother Paul? Trinity is a progressively revealed doctrine. Just like the redemptive plan of God, kagaya ng pagliligtas ng Panginoon na progressive ang revelasyon sa salita ng Diyos, ang doktrina patungkol sa Trinidad ay isa rin na doktrina na nireveal sa salita ng Panginoon in a progressive manner. At dahil dito, merong ilang mga theologian na nagsasabi na ang Trinity is a New Testament doctrine. That is, it is revealed in the New Testament. And some will put the word only. And we will contest that a little bit. They do not deny that God existed in the Old Testament as the triune God, but is revealed as such in the New Testament in the coming of Christ and more revelation about the Holy Spirit. Kung mapapansin natin, pag nagbasa tayo ng Biblia, ang madalas na sa salita ng Panginoon sa lumang tipan, it's God, it's God, it's God, it's God, the God of Israel, it's the God of Israel. Pero as we continually read, and the New Testament comes in, yung revelasyon ng salita ng Panginoon ng kanyang sarili in the New Testament, we will see the revelation of the Son and the Holy Spirit. So again, ang punto ho ay ito, the doctrine of the Trinity is a progressively revealed doctrine. Kaya makikita ho natin na pagdating sa lumang tipan, hindi gaano karami ang ebidensya. At actually, merong mga nagsusubok gumamit ng ganitong, dahil sa katotohanan na ito, merong mga sasabing hindi biblical. Kasi pag tinignan mo sa lumang tipan, wala naman doon ang anak, wala naman doon ang banal na spirito, so on and so forth. Hindi naman sila Diyos doon sa... But as we consider the totality of the Scripture, as it is revealed progressively, nakikita natin sa bagong tipan na yes, the Son, the person of the Son and the Holy Spirit are divine. Sabi ni Wayne Grudem, sometimes people think that the doctrine of the Trinity is found only in the New Testament and not in the Old. If God has eternally existed as three persons, it would be surprising to find no indication of that in the Old Testament. Although the doctrine of the Trinity is not explicitly found in the Old Testament, several passages suggest or even imply that God exists as more than one person. So yes, admittedly, sa lumang tipan, sabihin natin medyo malabo ang doktrina ng Trinity. Pero as revelation progressed sa bagong tipan, it is clearly thought. Ito ay maliwanag na tinuturo. With our time remaining, we will just consider some other truths. Number one, let us consider scriptural monotheism. Scriptural monotheism. Pag sinabi natin scriptural monotheism, by the word scriptural, sangayon sa Bible, monotheism, two words put together, mono meaning one. Meron tayong monocycle. Yung bisikletang isa ang gulong. Hindi ko alam kung bakit mo gustong gamitin yon, pahirap sa buhay, pero kung masaya kang gamitin yon, okay lang. Mono, ibig sabihin one.
Theism, from the word theos, meaning God, theism is belief in God. Monotheism is the belief in one God. Okay? One God. Ang Bible ay maliwanag at nagtuturo at hindi nagkakamali at hindi pwedeng pagkamalian na nagtuturo na meron lamang iisang Diyos. Sabi ni Bruce Ware, it is a striking fact that both the faith of the Old Testament Jew and the faith of the New Testament Christian was uniform and in full agreement in affirming monotheism, the belief that there is one and only one God. Makita ho natin na hindi nagbago sa lumang tipan ang paniniwala, iisang Diyos lang. Actually, pag naniwala ka sa more than one God, babatuhin ka hanggang mamatay. Okay? And then, pagdating sa bagong tipan, huwag natin isipin, ay nagbago, naging tatlo na. No. Isang Diyos pa rin ang sinasampalatayanan sa bagong tipan. So, pag tinanong tayo, ilan ang Diyos ng Kristyanismo? The answer ought to be one. Kahit daanin ka at subukan kang daanin sa logic, sabihin natin ang Iglesia ni Cristo. Naniniwala kang Ama ay Diyos? Oo. Ang Anak ay Diyos? Oo. Abal na Espiritu ay Diyos? Oo. E di ilan ang Diyos mo? Igaganon pa sa iyo yung daliri. Anong sagot? Isa. Pag sinabi mong tatlo, well, ikaw ay heretiko. Isa ang Diyos. At ito ay explicit sa lumang tipan at sa bagong tipan. Tingnan natin ang ilang mga talata. Deuteronomy chapter 4. Deuteronomy chapter 4. Actually, it is very, very clear sa Ten Commandments, thou shalt have no other gods but me. Huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So, the God of the Bible is not just a choice among many. Okay? Alam niyo, mayroong mga tao, yun ang approach sa paniniwala sa Diyos. Paniniwala ako sa Diyos ng Biblia, pero paniniwalaan ko rin yung Diyos ng Buddhism, paniniwalaan ko rin yung Diyos ng Zoroastrianism, paniniwalaan ko rin yung Diyos ng Islam, si Allah. Ayaw mo nun, mas maraming Diyos, mas marami ka mahinga ng tulong. Ganon yung paniniwala ng iba. Maaaring hindi nila sinasabi ng gano'n, pero minsan makakapunta ka sa bahay na seemingly merong krus ni Kristo, tapos doon merong statwa ni Buddha, tapos doon merong pusang gumaganon, tapos doon merong yin-yang symbol, at oh no, pinaghahalo-halo. Tapos minsan sa kalendaryo, nandun pa yung Diyos ng Hinduism. Oh. Ang hala nila is just one among many choices. Maaring hierarchy. No, ang Diyos ng Biblia ang nag-iisang Diyos. Hindi malaya ang isang Kristiyano, actually, hindi malaya ang sino mang tao na maniwala sa ibang Diyos. Dahil merong iisang Diyos na lumikha sa lahat sa atin. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 4, verse number 35, and by the way, yung idea na ang Diyos ng Islam, Allah, at ang Diyos ng Biblia, God, the Father, isa lang yan, magkaiba lang ang tawag. No. No. Magkaiba. Susubukan nilang palabasin na iisa, na magkaiba lang ng tawag, para hubang ang tawag sa akin ng aking ama't ina ay Paul, ang tawag sa akin ng aking asawa ay mahal, magkaiba ba? Isa lang. Well, hindi ganon. Pag halimbawa, sabi niyo, kilala mo ba si Brother Paul? Kilala ko si Brother Paul. Ang kilala kong Brother Paul, yung payat, yung matangkad, yung artistahin. Hindi yun yung kilala kong Brother Paul. Kilala ko si Brother Paul. Yung medyo chabilog. At nagyan pa ng medyo, no? Chabilog talaga. At kung ano-ano pa. So makita natin, pwedeng parehong pangalan, pero magkaiba pala talaga. Nakuha niyo? At pag pinag-aralan nyo ang Allah ng Islam at ang Diyos ng Biblia, magkaiba. Magkaiba. Ang Diyos ng Islam, magsumikap ka at pwedeng pumatay ka para makarating ka sa Kanya. Ang Diyos ng Biblia, nagsugo ng Kanyang bugtong na anak para mamatay
para magligtas. Magkaiba. So the Bible teaches one God. Deuteronomy chapter 4 verse 35. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, unto thee it was showed that thou mightest know that the Lord. Ang kanya ho ba sa inyong Bible? And I don't know sa ibang version, pero alam ko for sure sa King James, capital O-L, capital O, capital R, capital D, all caps. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo, pinag-aralan natin maybe 4 years ago, pag all caps, L-O-R-D. Ang Hebrew word sa likod niyan is the tetragrammaton, Yahweh. Y-H-W-H, ang katumbas na alphabetical English alphabet. Pero it's a 4-letter name of God. By the way, that being said, walang vowels, hindi dahil pinoprotektahan ng Diyos yung kanyang pangalan, kasi ang Old Hebrew, any word is walang vowel. Consonantal. So yung dating nasasabi ko ho na hindi nilagyan ng vowels ng Diyos para protektahan ng kanyang pangalan is wrong information. Mali. Dahil kung gano'n, lahat ng salita ng Hebrew noong una, consonantal ay protektahan dahil walang vowel. Pero merong pronunciation. Again, that's a different topic for a different time. Nevertheless, ang gusto kong makita ho natin dito, ang sabi, mightest know that the Lord, the Creator, ang sabi niya, He is God and there is none else beside Him. Meron daw bang iba? Wala. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Verse 39, Deuteronomy chapter 4, verse 39. Know therefore this day and consider it in thine heart that the Lord, He is God in heaven above and upon the earth beneath, there is none else. Consider it. Give attention sa puso. Isa puso natin ang totoong katotohanan ito. Ang Diyos ng Biblia ay nag-iisang Diyos at walang iba. Hindi siya Diyos sa Israel lamang. Siya ay Diyos sa langit. Siya ay Diyos sa lupa. Kung gusto mong tumira sa tubig, siya pa rin ang nag-iisang Diyos. Huwag niyong isipin na si Poseidon ang Diyos sa Diyos sa tubig. Depende kung nasaan ka. No, meron lamang nag-iisang Diyos. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. At napakarami pang ibang talata na pwede ho tayong puntahan, but I hope this is sufficient na ang doktrina ng katotohanan na meron lamang iisang Diyos ay malinaw na tinuturo sa lumang tipan. Pero yung point nating sinabi kanina, hindi nagbago pagdating sa bagong tipan. Ang bagong tipan ay hindi nagtuturo na merong dalawa o tatlong Diyos o marami pa. No. Ang pinapakilala at tinuturo ng bagong tipan ay ang katotohanan pa rin na merong iisang Diyos. Buksan natin ang ilang mga talata. Romans chapter 3. Romans chapter 3. Romans chapter 3 and verse number 30. Ano ang deklarasyon ni Pablo? Seeing, it is what? It is one God. Ilan daw? Iisang Diyos. Seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith. So how does this God justify? Paano nagliligtas ang nag-iisang Diyos? By faith. By faith in the gospel. Romans chapter 16. Romans chapter 16 verse number 27. Ano po ang sabi? To God, only wise, or to the only wise God. And that word only emphasizes the fact na hindi madami kung hindi meron lamang nag-iisa. 1 Corinthians chapter 8 verse 6. 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Simulan ho natin sa verse, sandali lang ho Simulan sa verse number 4, okay?
Para meron hong ilang mga katotohanan na maganda rin na makuha natin dito. 1 Corinthians chapter 8 verse 4. As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know. Sino yung we? Sino yung we dyan? Believers. Ang mga mananampalataya, we know that an idol is nothing in the world, for there is none other God but one. Do we know this? Do you know this? Ito ba ang iyong pananampalataya? Naniniwala ka ba na walang ibang Diyos sa mundo? Ano man ang Diyos-Diyosan ng mga Buddhist, Diyos-Diyosan ng mga Hindu, na milyong-milyong mga Diyos-Diyosan, bawat baka ay Diyos. Bawat unggoy ay Diyos, elepante ay Diyos, ang pagong ay Diyos. Ang punto ay ito, there is, ano man ang Diyos-Diyosan nila, it is not one among many. Idols are nothing. So pag ako ho ay tumitingin, halimbawa, babasa ka ng libro, nanonood ka ng pelikula, o kung ano man, nakita mo yung napakalaking estatwa ni Buddha na gawa sa ginto. At palaki ng palaki. Brother Paul, ba't palaki ng palaki? Naghihimala? Hindi, kasi lahat ng dumadalaw doon sa templo, bumibili ng gold, ano yun? Gold sheet. Alam niyo yun, yung parang papel na ganyang kalaki na gawa sa ginto. Bibili nila yon at itatapal nila sa estatwa, unti-unti. Libo-libong mga tao ang nagtatapal ng ginto. Palaki ng palaki yung estatwa. Pag tinitingnan ko yun, hindi yun isang Diyos. Isa yung Diyos-Diyosan. Hindi totoong Diyos. At sabi ng Biblia, may paang hindi nakakalakad, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamo, may tengang hindi nakakarinig. Hindi buhay. Walang ibang Diyos. Idols are nothing, sabi ng Biblia. Because we believe, we know that there is just one God. Ito tinuturo ng Biblia. Verse 5, for though there are called gods, whether in heaven or in earth, as there be many gods and lords many, but to us, again, sino yung us? Verse 6, but to us, believers, Christians. At ang kausap dito ni Pablo, na isang Hudyo, si Pablo, ang kausap niya ay mga Kristiyanong hintil sa Korinto. But to us, Christians, there is but one God. Ba't mo dinidiinan? Kasi merong mga tao at maaaring kagaya ko kayo dati. Si Brother Paul ay hindi ako nahuli dati sa kinagisnang paniniwala, given na hindi ko na pinag-aralan, kung hindi yun lang yung mga nasasalo ko. Ang Ama ay Diyos, Jesus ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos, so ilan ang Diyos? Sa typical. Dati si Brother Paul, nung bata ako, hindi ako monotheism, tritheism. Tri, T-R-I, hindi T-R-Y. Maraming tao nahuhulog sa ganun. Tatlo ang Diyos na kinikilala. Well, makikita natin, that's not biblical Christianity. Kapag hindi ka naniniwala sa isang Diyos, hindi yun ang Kristyanismo ng Biblia. So, pag ikaw ay pinaratangan, well, tatlo ang Diyos mo eh. Hindi. Naniniwala ka nga Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu. Yes, naniniwala ko sila Diyos, pero naniniwala ko isang Diyos. Paano yun? Yun na nga eh. Kaya nga, Trinity. 3 persons. One God. So, maliwanag sa lumang tipan, maliwanag sa bagong tipan, ang mga mananampalataya ng Diyos always believes in one God. Any teaching, any doctrine na tuturo na merong higit sa iisang Diyos, we can quickly now identify
not biblical. Hindi sangayon sa Biblia, at ito ay maling doktrina. So, doon tayo matatapos. At titignan natin sa mga susunod. Brother Paul, ang Ama, ang Anak, then we will look at biblical evidences of the deity. Walang nag-argue pagdating sa Father. It is clear in the Scripture. Pero there are those na nag-argue about the deity of the Son and the deity of the Holy Spirit, and then they argue against that. Hindi nila kinikilala bilang Diyos kagaya ng sinasabi ng salita ng Panginoon. So we believe, worship, and proclaim only the one true God of the Bible. And the one true God of the Bible is a Trinitarian. Trinity. One God in three persons. So sana ho, kahit paano, naliliwanagan ng unti-unti, nakakatulong sa atin. At makikita ho natin na hindi basta, hindi lahat na may hawak ng Biblia, hindi lahat nagsasabi, niniwala ako sa Diyos, ay naniniwala sa Diyos na tinuturo ho ng salita ng Panginoon. And I hope, maaaring sa pag-aaral natin ngayon ay natulungan yung ilan, maaaring kagaya ko kayo nung bata ako, ang akala ko ay hagdan, level. Ang pinakamataas na Diyos ay ang Ama, next level ay ang Anak, ang pinakamababa ay Banal na Espiritu. Baka meron ganun ng kaisipan ngayon. Again, that is not Trinity, that is tritheism. Three different gods in different levels. Hindi rin yun ang tinuturo ho ng salita ng Panginoon. Okay? So titignan ho natin yan, ikukonsidera ho natin. And sa biyaya ng Diyos, hindi man natin masagot lahat ng tanong, ay makita natin ng mas maliwanag kung anong tinuturo ng salita ng Panginoon. Kung meron ho kayong mga tanong, you may approach me, or you may, hindi na uso ang PM, namatay na ang PM, DM na, DM. Kasi ng DTI ang PM. PM is the key. So wala ng PM, DM na. Pwede niyong i-direct message sa akin para ho masagot natin yung mga katanungan na yan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong salita na aming gabay, na aming ilaw, na aming tungtungan, na aming basihan, na aming pananampalataya. Tulungan mo nawa kami, naamin namin ang aming karupukan, ang aming kahinaan, dali kaming matangay ng mga argumento, andun ang aming natural tendency na subukang ilapat ang lahat sa aming lohika. Tulungan mo kami na kumapit sa iyong sinabi sa salita mo. Tulungan mo kami na tumungtong sa mga nireveal mo. At bigyan mo kami ng pag-iingat, bigyan mo kami ng katatagan sa pananampalataya na aming tangan-tangan. Hindi dahil ito ang aming gusto, hindi dahil ito ang aming kinagisnan, kundi dahil ito ang iyong katotohanan. Salamat, O Diyos, na hindi mo kami pinabayaan na maligaw, hindi mo kami hinayaan na walang basihan ng pananampalataya, kundi binigyan mo kami ng iyong salita. At sa pagpapatuloy ng aming gawain, tunay nga, ikaw ang aming masamba, ang nag-iisa at tunay na Diyos. Ikaw ang aming maluwalhati. Ikaw ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos. At lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So dadako ho tayo sa ating 15-minute break. At pagkatapos po noon ay at 10 a.m. magsisimula ho ang ating morning worship service. God bless po. Break time po tayo.